Kapag ang kapangyarihan ay sinusubok, mananaig ba ang katotohanan o ang sistema? Sa pag-usad ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, malinaw na ang laban ay hindi na lamang nananatili sa Kamara kundi posibleng haharap sa Senado. Isang yugto kung saan masusubok hindi lamang ang proseso, kundi ang integridad ng mga institusyong inaasahang maghatid ng hustisya. Ang impeachment sa kanyang layunin ay hindi parusa kundi mekanismo ng pananagutan. Ngunit sa realidad ng politika, ang tanong ay nananatili. Kapag umabot na sa Senado, ang magiging batayan ba ay katotohanan o kapangyarihan? Kasabay nito, ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay patuloy na lumalalim. Hindi na lamang ito usapin ng iisang tao, lumalakas ang panawagan na papanagutin din ang mga tinutukoy na co-perpetrators, mga individual na bahagi ng mga desisyong nagbigay daan sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Sa puntong ito, ang usapin ay lumilipat mula sa individual patungo sa sistema. Kung may istrukturang nagpatupad, may istrukturang dapat ding managot. Ngunit handa ba ang sistemang ito na siyasatin ang sarili nito? Sa loob naman ng bansa, patuloy ang paglitaw ng mga tanong hinggil sa transparency, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga dokumento tulad ng income tax return ay hindi simpleng papel lamang. Ito ay salamin ng tiwala ng publiko. Kapag ang mga ganitong usapin ay isinantabi o naantala, hindi nito inaalis ang duda. Lalo lamang nitong pinapalalim. Ngunit higit sa lahat, may isang mas tahimik ngunit mas seryosong usapin na unti-unting lumilitaw, ang kalagayan ng ating pagkatao bilang lipunan. Kapag ang balita ng karahasan ay tinatanggap na lamang ng walang pagdaramdam o mas masahol, pinagtatawanan o sinasang-ayunan pa, hindi ba ito senyales na may nagbabago sa ating moral na pananaw? Kapag ang label ang nagiging batayan ng halaga ng buhay at hindi na ang pagiging tao, hindi ba nawawala ang pinakapundasyon ng hustisya? Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung uusad ang mga kaso o kung sino ang mananagot. Ang mas mahalagang tanong ay ito, magiging buo ba ang hustisya? O mananatili itong pira-piraso, hinuhubog ng kapangyarihan? Dahil ang tunay na hustisya ay hindi lamang nakikita sa desisyon ng korte, kundi sa kakayahan ng lipunan na manatiling makatao, mapanuri at handang manindigan sa katotohanan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang damdaming makabayan, tinig mula sa laylayan.